Ma'am, baka nauuhaw ka. Gusto mo ba ng tubig? Bibili muna ako. Hoy, Yvette! Insan, kamusta ka na? Ay, Kat, nakauwi ka na pala? Oo, nagbakasyon lang ako ngayon, pero next week, babalik din ako. Ah, ganun ba? Di, good news pala yan para sa'yo. Buti nakapagbakasyon ka naman kahit paano. Oo, syempre, di ba, alam mo naman laki ng sahod ko. Eh, ano ba yan hanggang ngayon ba? Chimay ka pa rin ng matandang yan? Ay, oo, pero okay lang naman yun, Kat, kasi napamahal na rin ako dito kay Ma'am Gina eh. Ano ka ba naman, Yvette? Gamitin mo naman yung utak mo. Magkano ba sila sahod mo dyan? 7K per month. Oh my God, 7,000? Eh. Times 5 ng sinasahod ko. Eh, ganun ba? Eh, Ah, maganda. Alam mo, Yvette, kung ako sa'yo, sumama ka na ng sa abroad, iwanan mo na yung matandang yan. Total, malapit na rin naman yan. Dead. Sorry ah. Pero, alam mo, makinig ka sa akin. Ay, nako, gustuhin ko man, Kat, pero ayoko na muna kasi wala rin namang mag-aalaga dito kay Ma'am Gina. Isa pa, talagang napamahal na ako sa matandang to. Alam mo, hanggang ngayon, tatanga-tanga ka pa rin. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Ano na papamahal? Eh, alam mo kung ako sa'yo, gamitin mo yung utak mo. Ginagamit ko naman. Eh, wala naman ding problema kung alagaan ko muna tong si Ma'am Gina. Total, hindi naman din to komportable kung iba yung mag-aalaga sa kanya eh. O, so paano ka niyan? Baka mabuhay ka na ng chimay niyan. Alam mo, pag sumama ka sa akin, yung sahod mong 7,000, alam mo, more than 70K ang sasahurin mo. Huwag ka magtsaga dyan sa matandang yun. Tsaka, ayan, napapaliguan mo ng maayos yan. Ba't ang baho-baho? Ano mabaho? Ang linis-linis kaya ng pagkakaalaga ko dito. Eh, huwag ka namang masyadong ganyan na naririnig ka ng matanda oh. Eh, wala namang pakialam sa matandang yan. Hindi ko naman kilala yan. Hindi ko nga, wala akong pakialam sa mga matatanda. Hoy, alam mo kasi ikaw, pinag-aaral ka. Pero anong ginawa mo? Tatanga-tanga ka sa bagay. Kahit mag-aral ka naman nun, hindi ka rin makakagraduate. Kasi nga, bobo ka. Kaya nga alam mo, i-grab mo na itong offer ko sa'yo. Tinutulungan na nga kita. Concern nga ako sa'yo eh. Parang ayaw mo pa. Yan mo na, Kat, pag kailangan ko, tatawagan kita. Yan mo na muna. Okay lang naman ako dito eh. Wala namang problema sa akin kung alagaan ko muna si Ma'am Gina. Ewan ko sa'yo, martir ka na nga. Bobo ka pa. Ano ba yan? Uwi na muna kami. Tapos na rin yung oras ng pagpapainit ni Ma'am Gina. Bauna na muna kami ha. Yung sanggol, pinaiinitan. Uy, Yvette! Uy, Kat! Buti nandito ka! Ano ka ba? Ngayon ang flight ko, mamayang hapon. Ano, napag-isipan mo na may in-offer ko sa'yo? Ay, naku, Kat. Parang ang gulo-gulo talaga ng pag-iisip ko eh. Hindi ko talaga alam kung sasama ba ako sa'yo o hindi. Eh, isa pa yung anak ni Ma'am Gina. Pauwi na kasi galing US. Kukunin na rin si Ma'am Gina. Alam mo, Yvette, kahit ako sa'yo, maguguluhan talaga yung utak ko. Paano ba naman 7,000 ang sinasahod mo? Eh, kulang pa yung pabiling skincare eh. Eh, hindi naman yung iniisip ko eh. Yung kalagayan ng matanda kasi. Uy, Yvette, ano ka ba? Hindi mo naman kamag-anak yun. Hindi mo obligasyon kung mabubuhay pa siya o hindi, kung tatagal ang buhay niya. Eh, tsaka matanda na yun. Pabayaan mo na yun. Ang isipin mo, yung future mo, ano ka ba naman? Iniisip ko naman yun, Kat. Pero malakas pa naman ako. Isa pa, wala naman sigurong mawawala kung sakali mang tulungan ko muna si Ma'am Gina, yung anak niya. Eh, saka na rin pag nakaalis na sila, doon ako magde-decide anong ganda para sa akin. Nag-iisip ka ba talaga? Yung isip mo, yung mga desisyon mo sa buhay, palpak, patanga-tanga ka. Ano ka ba naman, Yvette? Eh, yung matandang yun, pamamanahan ka ba nun? Eh, kahit nga piso, wala kang matukukuha dun eh. Kaya kung ako sa'yo, pagganyahin mo yung utak mo. Wag mo isipin yung matandang yun. Eh, Kat, kahit naman sabihin nating wala akong makukuha sa kanila, hindi ko naman iniisip talaga yun. Yung iniisip ko talaga, yung kalagayan ng matanda. Eh, kung ganun lang din naman, isa pa, kahit na 7,000 per month lang din yung sinasahod ko buwan-buwan. Naiipon ko rin naman kasi free accommodation naman ako sa kanila. Isa pa, nakakakain naman ako ng libre sa kanila. Hayaan mo na. Eh, pag kailangan naman talaga kukontakin kita. Isip yung matanda. Sana nag-doktor ka, pinagaling mo siya. Hindi yung ganyan ka. Ewan ko sa'yo, Yvette, nakakaloka ka talaga. Wala ka nga dyan. Ay, ma'am, ready na po yung mga maleta nyo. Nandun na po sa sasakyan. Inayos ko na rin po. Maraming salamat ha. Ay, wala pong anuman. Mo ba, napakalaking pasasalamat ko sa'yo. Kasi hindi mapapanatag yung loob ko habang nasa ibang bansa ako. Yung taong nagbabantay kay mama is hindi maganda yung ugali. Kaya maraming salamat. Ako, wala pong anuman yun. Isa pa, parang nanay ko na rin to si Ma'am Gina eh. Yvette, sobrang salamat sa 10 taon mong paglilingkod sa akin. Talagang wala akong masabi sa'yo, napakabait mong tao. Mamimiss ka namin. Ako, Ma'am Gina, talaga. Ngayon pa lang, nag-uusap pa lang tayo, parang ayoko na sanang umalis ka. Kung
Okay lang nga sana, dito ka na lang din eh. Pero kailangan din ng anak mo dun eh. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo uli. Siyempre, alam mo na matanda na ako. Sana makapag-asawa ka pa rin. Nako, Kasi yung buong buhay mo, binigay mo na sa akin, nakalimutan mo na yata mag-asawa. Ma'am Gina, wag pong masyadong iniisip yon. Ako pong bahala sa sarili ko. Basta ikaw, pag nandun ka na, sikasuhin mo po yung pag-take mo ng gamot ha. Huwag laging nakakalimutan eh. Malilimutin ka na rin naman eh. Ikaw din, ayusin mo din yung sarili mo. Sana yung kasunod na chapter ng buhay mo, umasenso ka, gumanda yung buhay mo, magkaroon ka ng pamilya. Ako, salamat Ma'am Gina. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Ako po talagang bahala sa sarili ko. Basta kayo, alagaan niyo po yung sarili niyo dun, okay? Ma'am, Ako nang ingat po bahala kayo. kay mama. Huwag kang malala kung paano mo siya inalagaan, ganun din yung gagawin ko. Pero huwag kang makakalimot na tawagan din kami ha. Okay, wala pong problema. May Facebook naman po ako. Pwedeng-pwede yun kahit video call po tayo. Bye-bye, Sige na po, Ma'am Ibe. Gina. Ingat po kayo. Bye-bye. Sige po. Nga pala, yung bilin ko ha. Tingnan mo tong bahay, yung susi, iiwan ko sa'yo. At kung ano man yung mga kailangan dito sa bahay, kung may problema, sabihan mo lang ako kasi kung may kailangan, ipapadala ko naman sa'yo yung pera na halaga. Okay po, Ma'am Eden. Wala pong problema. Etong unan ko, iiwan ko na sa'yo. Hala, Ma'am. Iingatan mo yan. Hala, Ma'am. Maalala na naman kita neto. Ano ba naman yan? Para Okay lagi- lang naman kahit wala eh. Para lagi mo pa rin akong katabi. Naku, Sige na, thank you baka talaga, mali Ma'am, tayo, ha? anak. Sige po. Bye-bye. Ingat po kayo. Bye-bye. Dito. Ano ba to? Ba't parang may laman yung unan? Ay, wait lang. Hala! Bakit ang daming pera? Ano? May alahas pa! Ano to? Sulat? Naku, grabe naman si Ma'am Gina. Naku, may pasulat pa si Ma'am Gina. Ang sweet-sweet naman. Dito sa sulat niya. Na. Ibet, salamat sa lahat ng oras at pag-ibig mo sa akin. Nilagaan mo ako ng higit sa isang araw. Sa pag-alis namin ng anak ko, alam ko sa sarili ko na hanapin ko ang pag-aalaga mo. Naku, nakaka-touch naman. Bilang pasasalamat sa iyo, iniwan ko ang unan ko. Unang naglalaman ng kaukulang panggastos mo. Yung ibang alahas ko na iniwan ko na rin para sa iyo. At ang higit sa lahat, ang hektaryang lupa na iniligay ko na sa pangalan mo. Harapin mo ang buhay mo ng maayos, magtayo ka ng mga negosyo para sa future mo. Sana mapahalagahan mo ang lahat ng yan at makatulong ng malaki sa iyo. Ma'am Gina. Oy, Kat, bakit napaaga yung balik mo dito? Di ba 2 years contract ka doon? Eh, yun na nga eh. Maganda naman sana talaga yung trabaho ko doon. Stable naman sana. Eh, kaso nga, nagkagera nga doon sa bansa na yun. Eh, sa pilita kami pinauwi. Problema nga ako eh. Wala akong naitabing ipon. Oh, kawawa ka naman. Ano nang ginagawa mo ngayon? Ano nang pinagkakabalahan mo dito? May napasukan ka na ng trabaho? Eh, wala pa din eh. Alam mo naman yung trabaho ko. Yun lang yung alam ko simulat sa pool. Kaya nahihirapan talaga ako mag-apply. Ba't di ka nag-try doon sa mga government, priority nila yung mga OFW ah. Eh, yun na nga. Siguro, susubukan ko sa mga susunod na araw. Pero, may iba tayo. Balita ka, huy. Dami mo na daw mga apartment. Dami mo na negosyo ah. Ay, oo nga. Nako, hindi ko naman in-expect talaga na iiwanan ako ni Ma'am Gina ng ganun kalaking hektaryang lupa. Tapos may iniwan din siya sa aking cash. Eh, nagdoble sikap ako. Nirolling ko lang naman yun. Kaya, ayun, marami akong mga paupahan ngayon. Ganun ba? Yung matandang inaalagaan mo? Siya ba si Ma'am Gina? Oh! Wow, akala ko putyo-putyo lang yung matandang yun. Hindi natin nakalain na mayamang pala. Bait nga eh. Kaya eto, na habang tumatagal, lumalaki rin yung mga paupahan. May magnegosyo rin ako. Oo nga eh, halata naman na successful ka na. Sa bagay, di naman katakataka yun kasi talaga mabuti rin yung kalooban mo. Kaya siguro marami kang blessings. Eh, basta siguro, yun na nga. Oo, nagtitiis tayo sa buhay. May pinagtsatsagaan tayo. Kahit nasabihin natin wala tayong hinihintay na kapalit. Ang importante, gumagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin.
Kaya hindi posibleng hindi bumalik sa atin yung kabutihang ginagawa natin. Tama ka, yun naman kasi talaga. Tsaka patawarin mo rin pala ako sa mga nasabi ko sa'yo. Dahil pa naman sa'yo sinabi mo kalait-lait. Paano ba yun? Kailangan ko maghanap ng trabaho Ganito na lang, Kat. Kung gusto mo talagang magkaroon na ng trabaho, walang problema sa akin kahit wala kang mga requirements. Papasok kita dun sa mga negosyong meron ako. Kung gusto mo, ikaw yung magiging caretaker dun sa mga paupahan ko. Tapos ikaw na rin yung magmo-monitor ng mga staff natin dun. Kung gusto mo lang naman, para hindi ka na maghintay ng matagal maghanap ng trabaho. Teka, nakakaya naman sa'yo pinsan, pero alam mo, hindi ko natatanggihan yung in-offer mo. Go ko na yan. Sige, bukas. Balik ka sa akin ha, para mapakilala kita sa mga staff ko. Sige, maraming salamat. Sige, mag-aasikaso na rin ako ng mga gamit ko. Muna na Sige, ako. ingat ka.